Samantala, mga musta naman po tayo sa ginagawang responde ng Office of Civil Defense. Makakausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang hepe ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, ASEC. Si Ryan Lisigas po ito kasama si Sheila Natividad. Yes, Sheila and Ryan, magandang gabi. Good evening po. At ito nga, nandito na tayo sa halos third day ng pagmomonitor natin dito sa epekto ng Inday and then itong ating southwest monsoon. So tuloy-tuloy po, naka-heightened alert ang ating Office of Civil Defense kasama yung 18 regional offices natin or regional centers para mag-coordinate and make sure na yung tamang responde ay and coordination ay mangyayari po sa ground. So sabi nga kanina sa ating kasamaan from DSWD, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin tulong doon sa 116,000 families na apektado coming from 457 barangay. So tuloy-tuloy po kami sa aming pag-coordinate and pagbibigay resources, lalo na yung mga nangangailangan ng additional manpower and transportation requirements from the armed forces, galing sa ating Coast Guard, sa PNP and ating Bureau of Fire Protection. ASEC, kumustahin ko lang yung nangyaring landslide dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur at sa may Sarangani Province. All accounted na po ba yung mga residente o may mga hinahanap pa po tayo sa area na yan, ASEC? Yes, ang ating huling report, 18 nga ngayon ang reported casualty. 10 dyan yung sa Sarangani, may 6 doon sa Lanao, and then 2 sa Bukidnon. So yung hinahanap natin ngayon ay meron pong 12, pero sa Lanao ito, same area kung saan may 6 na patay, and then sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental yung 7. Wala na pong missing doon sa Sarangani. Sir, kumusta po? Ano po yung pinakamalaking hamon na kinaharap natin so far sa paghahatid po ng tulong sa mga apektadong lugar po? So far wala naman tayong talagang matinding problema kasi sabi nga ng ating kasamaan from DSWD, naka-preposition po tayo ng mga relief items at ang ating mga resources po from the different uniform services ay nakahanda naman na 2-3 days ago pa, ayon na rin sa kautusan niya ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na dapat i-anticipate yung mga pangangailangan natin sa ground. So tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay resources sa LGU kasi ang inaasahan nating matinding epekto talaga nito ay yung ating floods, yung flash flood, and of course ito nga nakita na natin yung mga landslide. So halos meron po tayong binabantayan na mga barangay ngayon, na ayon sa MGB na umaabot sa 6,896 barangays at marami dyan sa Region 3, Region 4A, nasa 4B, and meron din sa NCR na dapat bantayan natin kasi ito yung mga lugar na highly susceptible sa flooding, landslide, and flash floods. ASEC, tama you mentioned kanina na nasa 18 na yung official count ng fatalities natin. Kasi kanina nung magsimula itong ating programa, nasa 17 pa lamang. Saan po yung pinaka-latest na casualty natin, ASEC? Oo, meron kasing dumagdag na isa, sa Lanao, naging 6 na ito. 2 sa 6 sa Lanao, 2 sa Bukidnon, 10 sa Sarangani. Sir, kumusta naman po yung mga hakbang po ng pamahalaan para po dun sa mga pamilya na nawalan po ng tirahan o kabuhayan dahil po dun sa nangyari po na kalamidad? Oo, gaya ng dating ginagawa natin, ang una nating binibigay dyan is yung mga immediate housing materials or temporary shelter materials, tulad ng mga tarpaulins and mga GI sheets na pwede nilang gamitin doon sa mga nasiraan ng bahay. Pero yung mga talagang totally damaged or nasira talaga totally, talagang i-house muna natin yan sa mga evacuation centers at doon po bibigyan ng tulong yan in terms of food, at saka mga kagamitan. So far tuloy-tuloy pa naman ang ating pagmomonitor kasi ngayon nasa meron tayong reported na 214 houses na nasiraan, but 16 pa lang dyan ang totally damaged, yung karamihan partially damaged. So pwede natin bigyan kaagad ng mga tarpaulins yan para sa temporary muna habang nandyan pa yung weather, and then of course
yung rehabilitation sa succeeding weeks, papasok na po yung tulong ng DSUD, yung additional housing materials na manggagaling sa local government units at saka sa DSWD, pati na rin sa Office of Civil Defense. ASEC, as we speak po ba ay may mga lugar pa, partikular na yung mga nagkaroon ng landslide ang hindi pa mapasok para mahatiran ng pangunahing tulong mula sa pamahalaan, ASEC? Oh, so far wala tayong grabehan talaga na isolated, but hard to reach lang ang nakapag-report sa atin na medyo hindi rin mapuntahan ay again yung Glan, no, sa Sarangani kasi because of the landslide kahapon. But other than that, wala naman na totally isolated na lugar at tuloy-tuloy po ang paghahatid natin ng tulong sa iba't ibang lugar na apektado ng Southwest Monsoon at Inday. And Ryan, and hindi pa po tapos, no? Ang inaasahan nating ulan ay meron pa po bukas hanggang Lunes. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay dito. Tama, ASEC, kasi kanina I was about to ask kung meron pa ring mga flooded areas kasi nga meron pa nga, sabi ng Pag-asa kanina, posible pa yung mga pagulan hanggang bukas. Pero so far as of this time, may mga pagbaha pa po ba, ASEC? Yes, we have monitored 33 areas na still flooded, no? Pero nasa Mindanao pa ito and Visayas, and we expect na yung datos na ito ay tataas pa kasi ngayong araw nga medyo nasa ang ulan ay nasa Mindoro, Palawan area, and then hanggang bukas, no, pataas na yan sa Calabarzon, NCR hanggang Region 1 at saka Region 3. Alright. ASEC, mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan na talaga namang naapektuhan o apektado nitong pagdaan ni Bagyong Inday. ASEC, go ahead po. Oo, ang mensahe lang natin is manatili po tayong dapat ligtas, no? Mag-monitor tayo sa mga news for the weather updates at makinig sa mga warnings at sumunod, no, sa mga advisories and warnings na binibigay natin. So kailangan po alam natin yung mga early or anticipatory action, makipag-coordinate tayo or makipagtulungan tayo sa ating mga local government units, mag-participate po tayo sa ating preparedness actions, and ito po, i-secure natin yung ating mga kabahayan, yung mga essential na mga gamit at mga items, itaas po natin doon sa mga flood-prone areas. At yung mga sa high risk naman to landslide ay sumunod po muna tayo at pumunta sa mga evacuation centers para po sa ating kaligtasan yan. So yan lang po, kung kailangan po talagang may abiso at nagbigay po ng utos yung ating mga leaders ay sumunod lang po tayo at ito naman ay para sa kaligtasan ng lahat. Alright, maraming salamat po Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po.